Sinusunod ba natin na mamahalin natin yung ating kapwa? Ginagawa po ba natin yung utos na yun? Yung hindi inutos ng Diyos, yun ang ating ginagawa. Bakit? Dahil ang nananaig po sa atin ay yung flesh. Kaya patuloy natin isinasabuhay, kaya patuloy na nandirito yung galit na ito. Dahil ang nananaig ay ang flesh. Ang nasusunod sa atin ay ang ating laman. Bakit tayo nandirito? Ang sabi sa 12 verse 13, ito ang wakas ng mga bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong patungkulan ng tao. So yung utos na ito, ang sabi ng ating Panginoon si Kristo bago umakyat sa langit, sa Matthew 28 verse 20, lahat ng kanyang utos, all, lahat ng utos niya susundin. At ang sabi dito sa Ecclesiastes 12, verse 13, sundin, matakot at sundin, sumunod sa kanyang utos. So bilang isang mga alagad ng Diyos, kailangan mong sumunod sa utos ng ating Panginoon Kristo. Dahil ito yung katungkulan natin, matakot at sumunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So kung hindi mo sinusunod ito, kanino ka sumusunod? Tandaan natin, ang tunay na tupa, sumusunod sa kanyang pastor. So kung hindi ka sumusunod sa ating Panginoon Kristo, ito ang sinusunod natin. Tandaan natin, mayroong dalawang nag-uutos. Ano po? Na dapat ang sundin natin po ay ang ating Panginoong Kristo. Dahil bilang Kristiyano po, yan lang ang ating gagawin. Yung magmahalan sa isa't isa. Muli nating basahin yung nakalagay sa 1 Corinthians. Na ang pag-ibig na ito, lagi ko pong binabasa ito 1 Corinthians 13, verse 4. Ang sabi po ay ganito, ang pag-ibig ay mapagpainuhod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananagili. Kung itataas natin sa pagbabasa, sa unang stanza, ang sabi dyan, ang pag-ibig ay mapagpainuhod. Kumbaga, patuloy na mapagpakumbaba. Yan yung pag-ibig. Magandang loob. Hindi masama ang pag-uugali. Ang pag-ibig ay hindi nananagili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Ito yung nakalagay sa banal na kasulatan, 13:4 ng 1 Corinthians. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Itong pag-ibig na ito, nasa 1 Corinthians, verse 4, patuloy. Sana isinasabuhay ito. Kung alam ng bawat isa to, malamang wala nang galit. Walang galit na natitira sa ating mga puso. Sabi ko rito, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalipuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Kung alam mo ng mali, huwag mo nang sundin. Sabi ko dito, hindi nakikigalak
Hindi nagagalak sa kalikuhan. O pag masama, huwag natin gawin yun. Kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan. So walang pagdududa. Lahat pinaniniwalaan. Lahat ay binabata at inaasahan. Lahat ay tinitiis. Yun yung pag-ibig na inuutos. Love. Ito yun. Na inuutos sa atin ng Diyos. Na magmahalan, ayon sa John 15 verse 12, tayo po ay magmahalan sa isa't isa. Muli po, lagi natin tatandaan, upang makamit natin, upang maalis natin ang galit na ito, ang papairalin natin ay ang pag-ibig. Yung pag-ibig na itinuro ng ating Panginoon Kristo, dahil kaya tayo nandito upang makamit yung buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Kaya tayo nandito upang makamit ang buhay na walang hanggan na ito. At ito, yung ating mga tungkulin. Matakot at sumunod sa Diyos. Dahil bago umakyat ang ating Panginoon Kristo sa langit, inutos niya sa lahat ng kanyang mga alagad na sundin natin ang kanyang mga utos. Nasa Acts po yun. Hindi ko pa nabasa nung nakaraan. Nung umakyat ang ating Panginoon Kristo sa langit, nandito po siya Acts 11. Acts chapter 1 verse 11. Sabi dito, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nagkatayong tumitingin sa langit? Ito si Jesus na tinanggap sa langit. Mula sa inyo ay paparitong gaya rin ang inyo nakita. Dahil sa 10, sa verse 10, sabi dito, at samantalang tinitingnan nila ang langit habang siya ay lumalayo, narito, may dalawang malalaki na nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Sa 9, nasabi, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya tinitingnan nila ay dinala siya sa itaas at siya tinanggap sa isang alapahang. So, ang ating Panginoon Kristo, kung nakakapanood kayo ng isang movie na nagkaroon ng ulap at biglang nawala, ganun kinuha ang ating Panginoon Kristo sa langit. Kaya nung binasa ko ito, parang namangako ako Dahil kasama ng mga apostol, ang ating Panginoon Kristo, nung umakyat sa langit, sabi ko dito, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya tinanggap ng isang alapahang, at ikinubli sa kanilang mga paningin. So, ang ating Panginoon Kristo, nung siya umakyat, yung puntong, ito kasi puntong ito, nasa Matthew 28:20, bakit na siya ng langit ito? Ang sabi ng Acts, dito siya nalaysay. Sa Acts 1 verse 11, o 9 to 11. Dito isinalaysay kung paano ikinubli ang ating Panginoon Kristo sa langit bago siya umakyat. So, yung utos niya, ang iniwan niyang utos sa atin ay sundin ang kanyang mga utos na kasama po yung love one another at yung galit ay alisin natin sa ating mga puso upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sana sa maikling paksa na aking inihanda sa bagong ito, medyo bitin ko yung paksa ko, ay tumatakbo sa ating puso na kailangan natin magpatawad, hindi habang buhay, hindi itong galit na ito. Dahil lagi natin isipin na kailangan pa rin manaig yung utos ng Diyos sa ating mga puso upang makamit natin yung buhay na walang hanggan ito.